Ayon kay Vice President Sara Duterte, mahalagang alalahanin ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay upang matiyak na ang susunod na henerasyon ay mamamana ang isang bansang karapat-dapat ipaglaban. Binigyan diin din ni VP Sara na mahalagang matiyak na ang mga sundalo ay hindi lamang pinaparangalan sa mga seremonya, kundi tunay na nasusuportahan ng pamahalaan sa pamamagitan ng malinaw na direksyon at mga patakarang nagtatanggol sa pambansang interes. We must ensure that our soldiers are not just celebrated in ceremonies, but supported in reality, with clear direction and a government that stands firmly behind them. Nagpahayag din siya ng pag-aalala sa umano'y muling pag-usbong ng insurhensya sa ilang bahagi ng bansa na anyay kaugnay ng matagal ng suliranin tulad ng kahirapan, kawalan ng hustisya at hindi natutupad na mga pangako sa mamamayan. Nangangamba rin si VP Sara sa umano'y paghina ng Bangsamoro peace process na maaari umanong magdulot ng panibagong tensyon kung hindi may pagpapatuloy ng maayos ang mga kasunduang pangkapayapaan. Sa huli, nanawagan ang Vice Presidente ng pananagutan mula sa mga lider ng bansa. Hiniwok din niya ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagmamahal sa bayan at alalahanin ang sakripisyo ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga patakarang magpapatibay sa soberanya at kapakanan ng bansa. We must demand accountability from our leaders. We must insist on policies that uphold our sovereignty, protect our Constitution, and genuinely serve the Filipino people. Attorney Sal, very important yung mga points na sinabi niya sa speech niya. Number one, yung papansin niya yung pagtaas na naman ng yung insurrensya sa bansa because nagkakaroon din tayo ng problema na hindi na-address yung poverty ng bansa. At lumalala ang poverty ngayon. Kasi nga, di ba? The new poor is yung middle class because dun sa nagtataasan na presyo ng mga pangunahing bilihin. And then second, yung sinabi din na yung mga kababayan natin na hindi na bibigay yung what they deserve from the government, Attorney Sal. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi natin sa ating programa, ang lahat ng yan ay kawalan ng preparasyon. Walang programa. Ang programa kung meron man ay hindi naman na ipatutupad. Kasi sila ay nag-focus, ang atensyon nila ay napunta sa politika. Napunta sa impeachment, napunta sa pag-aaresto, napunta sa pagtatanggol sa mga maling ginawa nila. Yan ang naging problema. The focus of attention has been not on the mandates that they were given to fulfill, but on their own personal interest to remain in power beyond 2028. And also din pala nakalimutan ko i-raise yung sinabi din ni VP Sara regarding doon sa Bangsamoro attorney sa peace process. What can you say about it po? Yung problema dyan sa BARM, hanggang ngayon hindi na nare-resolve yan. Kasi ang ating pamahalaan ay hindi rin matatag sa kanilang pakikitungo sa mga rebelde. Kaganda-ganda na meron ng BARM, pero pinakikialaman nila eh. Yung isang cabinet member nila, pinakialaman yan. Tinanggal yung chairman, kaya nagkakagulo-gulo sila dyan eh. Pati kasi hindi dapat pakialaman, pinakialaman nila. Yan ang problema, yung politika ngayon talaga, yung partisan politics ang nakakasira. Maliban pa doon sa korupsyon, na yun talaga sa mga root causes.